Trigger warning. Naglalaman ng eksenang karahasan at traumyang pangkaisipan. Kung sensitibo ka sa nasabing tema, mag-ingat sa panonood. Isang gabi, isang tawa na pumailan lang sa hangin. Sa ilaw ng bar, parang isang out-of-place na spotlight ang tumama sa mukha niya. Magaan ang ngiti, malabo ang pagtingin, at may isang tao sa sulok na nagkakamukha sa kanya. Tawa, pupunan ang katahimikan ng mga kwentuhan. Mabilis ang mundo sa paligid. Ang salitang look-alike ay naging tawanan. May nag-record, may nagtapon ng biro, may nag-file ng video. Ang grinda ng twins, sigaw ng isang lalaki, sabay ulol na tawanan. Si Isabel, nakaupo, nakadress na kulay perlas, may pilak na hikaw, kinurot ng kahihiyan sa ilalim ng kanyang balat. Hindi siya agad nakatayo, hindi dahil takot sa mga mata ng tao, dahil isang lumang kagdilat sa pagkakakilala sa sarili ang biglang naglaho. May kulang na piraso sa gitna ng pagtingin niya sa sarili. May ilaw na nag-flash mula sa labas, isang sasakyan ang dumaan. Nag-momentary crush ang hangin sa mukha ng bar. Tawa ulit. Pag-urot ng braso. Tila hindi na mahalaga ang tao sa ilalim. May nagmadaling hakbang palabas ng pinto. Isang sigaw. Pagkabangon. Pagkawala ng balanse. Pagdulas. Ang tingin sa ilalim ng mga gulong. Ang mundo na nag-ikot. Dashcam perspective. Isang puting SUV. Ilaw ng dashboard. May isang boses sa radio. Isang sandaling hindi inaasam. Isang sablay na pagkakatama. Pagkawala. Ang kaguluhan pagkatapos. Mga sapot ng ilaw, sirena at mga matang nakatitig. Sa ilang segundo ng pagkakatama, ang bar ay naging entablado ng isang krimen. Iniiwan siyang nakahiga, duguan, at walang malay. Patay na siya. Mahina ang bulong ng isa sa mga tumingin. Ngulit hindi. Sa ilalim ng malamlam na kalye at sa mga taong nagmadaling takas, may isang kamay na dumungaw. May isang tao na nagmadaling tumawag ng ambulansya. May isang doktor na hindi agad nagbigay ng hula. Ang mundo niya nagdilim at naglaho ng 2 taon. Patuloy, ilike at abangan. Hindi iyon nagwakas bilang joke o simpleng aksidente. Para sa pamilyang De Rivera, nagsimula ang serye ng mga desisyon na unti-unting bubuksan ang mga sugat na matagal nang tinikos ng ambisyon. Enrico De Rivera, may hawak na logistics company. Materyal ang mukha ng pagmamay-ari. Mahigpit ang buhok, matalim ang pangungusap. At ang mga pagngingiti niya, puro may pamimingit na pagkamakasarili. May isang pamilyang parang glass house sa likod. Malinaw para sa publiko, ngunit puno ng lihim. Si Isabel, anak ng sarili niyang katapatan. Hindi lamang dahil tagapagmana siya ng kumpanya, kundi dahil ang kanyang pangalan ay sinilip ng mundo bilang garantiya ng katapatan ng pamilya De Rivera. Ngunit may mga bagay sa likod ng opisina. Overpricing, pondo na dumadaloy sa mga hindi kilalang accounts, mga papeles na may pagsusulat na parang inuna ng nilinaw. May isang taong may interes, pati siya. Patricia De Rivera, inamon at pinasok sa buhay ng pamilya ng sanggol pa lamang, lumaki na may ugat ng pagnanais, gusto ng higit at hindi ikinahihiya. Kayang magkunwari ng lambing sa harap ng kamera, ngunit ang ngiti niya may katangian ng gutom, hindi lang para sa atensyon, kundi para sa habang buhay na kontrol. Kasama niya si Kirby o Curvy na parang kalakip na anino, handang gawin ng marahas para ilagay ang kaharian sa kanilang mga kamay. At si Ana Delgado, manager na may mga kilos at mga pangalan sa listahan ng mga transaksyon na hindi sumasang-ayon sa balanse ng kumpanya. Sa mga unang araw pagkatapos ng insidente, ang pamilyang De Rivera ay nagdulot ng palabas na aksidente, nakaalis na sa lungsod, wala na sa ating piling. Ang publiko pinayagan ng pamilya na paniwalaan ng mga kwentong iyon. Sa lamayan, nagpakita sila ng tapat na hiyawan at puso, ngunit may mga mata na nakatingin na may iba pang intensyon. Sila ang mga taong magpapalagay na hindi nababalik ang isang tao na sinabing patay. Sa ospital, mahina ang ilaw sa silid.
May mga beep ng monitoring machine. Si Isabel, na naghahanap ng piraso ng sarili, nagigising ng may lapat na yabag ng mga alaala. Isang ngiti, isang tawa, ang pakiramdam ng malamig na bakal sa kamay. Ngunit pagtingin sa salamin, may mukha siyang hindi lubusang maikonekta sa nakaraan. Pilosopiya ng pagkakakilanlan. Ano ang isang tao kung wala ang kanyang mga alaala? Noah Nemesis ang dumating. Hindi siya ang tipikal na doktor sa pelikula na may dramatikong entrance. Tahimik siya, may mga mata na marunong mamuksa ng sakit, at may mga kamay na ginagawang instrumento ang pag-asa. Siya ay isang surgeon, may reputasyon ng pagiging magaling sa operasyon, ngunit higit pa rito, isang taong naglalapit ng lohika at puso. Nakita siya ng isang nurse na may dalang pasyente at siya agad nag-assess. Hindi siya nagpadalos-dalos sa mga haka-aka, gumawa siya ng mga hakbang, stabilization, CT scan, dokumentasyon. At pagkatapos ng mga teknikong proseso, may isang piraso ng buhong nakadikit sa dibdib niya. 2 years, indefinite. Noah, tanong ni Isabel, parang nagsusumamo. Kumakain ka ngayon, mahina niyang sinabi. At tumulo ang ilang pirasong alaala, mga fragments na parang sinulid na hindi tuluyang magtagpo. Ang huling naaalala ko, malabong boses. Wala. Noah tumingin ng diretso. Nawawala ang 2 taon ng memorya mo. May mga fragments lang. Huwag mong isipin na siya ang hulma ng pagkatao mo. Magsimula tayo sa maliliit na steps. Kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang pagkakaiba ng tono ni Noah. Hindi lamang doktor, partner sa recovery. Habang hinalik ng ulan ng bintana ng ward, si Isabel ay natutong mamuhay sa pagitan ng mga hindi kumpletong larawan. May mga panaginip na nagpapakita ng isang puting sasakyan. May mga amoy ng gasolina, may mga pagdinig ng tawa, at laging ang isang maliit na imahe, isang pangalan sa papel, De Rivera Logistics Incorporated. Sa isang tagpong iyon, isang maliit na pasukin ng dati niyang buhay ang hilahin ang buhok ng kanyang kamalayan. Ang pagbabalik niya sa mundo ng malay ay hindi agad nagdala ng desisyon. May mga social worker, mga pulis na nagsusulat ng report, dramatized, at mga opisyalis na nagsabing kailangan ng pagsisiyasat. Ngunit sa bilang ng mga taong palihim na nag-uusap sa likod ng kortina ng ospital, ang totoo ay napakadalang ng pagnanasa nila. Ang ilan sa kanila ay nagbabalak ng pagsasamantala sa kawalan niya. Almira Ramirez, mahina na pangalan na lumitaw sa pinto ng silid. Isang matandang babae, may mahigpit na pagkakayapo sa kananaw, at maaaring siya ang pinakamahusay na alyado sa panahong iyon. Siya ay isang board member, matandang kaalyado ng pamilya Mesis, at nakikita niya kay Isabel ang pagkakautang ng loob ng kanilang samahan. Hindi ka naming bibitawan, sabi ni Almira sa simpleng tono, hindi palabas na emosyonal na pangako, kundi isang praktikal na pag-aalok ng proteksyon. Ang mga unang linggo ng paggaling ay puno ng maliliit na tagumpay at malalalim na pagkalugi. Si Isabel ay sumailalim sa mga therapy sessions, hindi para paggamutan ang kabaliwan, hindi iyon salita na gagamitin ng mga nakakaintindi, kundi para muling tipunin ang mga piraso ng akausap na sarili. May mga oras na siya ay nagkakamali ng pangalan, tumatawag ng ama sa hindi niya lubusang kilala, o umiiyak ng walang malinaw na dahilan. Ang trauma ay hindi isang bagay na tinanggal sa isang gabi. Pero may mga araw din ng liwanag, ngit-ngit ng alon ng umaayos na pagkilos. Habang unti-unti nagiging matibay ang kanyang katawan, lumalim ang kanyang kuryosidad. Lumilitaw ang mga dokumento sa isang kabinet ng ospital, mga papel na may pangalan ng kumpanya, mga lumang larawan ng isang pamilyang tumatawa na hindi tumutugma sa kanyang ekstrang kahapon. Minsan may napupulot siyang resibo na may mga halagang hindi kapanipaniwala. May mga pangalan ng mga kumpanya na tila nauugnay sa mga lumang kasunduan. Para sa Rami, mga numero lamang ang pondo. Para kay Isabel, mga numero iyon ay parang bakas ng kung sino ang kumain sa loob ng bahay nila nang wala siyang pagkakatanda. Noah ay naging higit pa sa doktor. Nagdala siya ng laptop sa tabi ng kama. Hindi natin sisimulan ang paghahanap ng hustisya, sabi niya. Kung hindi muna natin ayusin ang iyong sarili. Pero hindi ka naming papabayaan na mag-isa sa laban na to. May oras na humahawak siya sa kamay ni Isabel, habang tahimik nilang pinapakinggan ang mga ulat ng pulis tungkol sa hit and run, mga piraso ng dramatized details lamang. May kulay ng sasakyan, may mga testimonya ng natitira, may dashcam clip na blacked out ang mukha, at ang mga pangalan ng mga taong unang nagpasimuno ng chismis.
Hindi lahat ng bagay ay agad mabubunyag. Ngulit may ilan na tila nagmamadali. Mga mata full ng nagtatago. Sa pagdilim ng isang gabi, ipinadala ni Noah ang mga larawan ni Isabel sa ilang kilalang kaalyado. May mga pwedeng tumulong, sabi niya. Jakpangan na may pera. Hindi. Pero may mga taong may integridad sa board. Almira ang unang tumugon. Mabilis, tahimik, matalas. We put a freeze on some of the accounts. Mahina niyang anunsyo nung makasama sila sa maliit na conference room ng hospital. Hindi isang formal na opisina, ngunit sapat para magplano. Hindi iyon nagpapakilala ng buong sa legalese. Maraming bagay ang dramatized, ngulit malinaw na may pondo na hinihinalang na napapunta sa mga hindi dapat. Attorney Marcos will draw up the preliminary documentation, pero kailangan natin ng tao sa loob. Mission? Tanong ni Isabel. Pagkilos na parang ang puso niya biglang nagkaroon ng direksyon. Hindi pa kumpleto ang memorya, ngulit ang galaw ng galit at katarungan ay simple at malinaw. May mga kumain sa kanyang pangalan at kailangang itigil. No, Noah said, steady. Hindi mission, protection, information. We need someone who can move without being noticed, someone who can gather paper trails. Si Isabel tumingin sa salamin ng maliit na conference room. Tinitigan niya ang sarili at nakita niyang isang babae na maninindigan, hindi dahil kumpleto ang alaala, kundi dahil may natitira pa ring spark na hindi napapatay ng 2 taong pagkawala. Ako, sabi niya sa mahinang boses, parang isang panawagan. Si Noah hindi agad sumagot, ngunit may katahimikan ng pag-intindi. Hindi biro ang plano, mag-undercover bilang empleyada sa HR, posisyon na hindi agad mapapansin pero may access sa mga dokumento, mga transaksyon at mga internal memos, isang maliit na pangalan na maaaring magtulak ng malalaking pagbabagong hindi sa isang iglap, kundi salpok-salpok, folder by folder. Ang pundasyon ng corporate intrigue ay hindi laging nasa mga kawayang armas, kadalasan nasa papel. Mag-iingat tayo, sabi ni Almira. Hindi ito pareho ng pagpasok sa opisina na nakasuot ng veil at sigaw. Kailangan ng subtlety, kaunti ang makakaalam. If we're caught, then we've reverberated. Ininterrupt ni Attorney Marcos sa kanyang seryosong tono habang naghahain ng isang folder. May hawak siyang mga preliminary documents na magpapatunay ng abnormal transfers. We can request a freeze. We can coordinate with the bank. But we need more than numbers. We need names. We need proof that the account transfers were intentionally routed to Patricia's associates. Ang mga salitang iyon ay parang panubagong piraso sa puzzle ni Isabel. Paano mo malalaman na ako talaga ang tamang tao? Tanong niya at maririnib sa kanyang boses ang pagkasensitibo. Noah would vouch for you, sabi ni Almira, and we will build a cover. You will be Isabella Martinez for the company records for a while, HR clerk. You will do normal HR tasks. You will start noticing anomalies. Keep notes, keep receipts. We'll back you up. Sa sandaling iyon para kay Isabel, nagkaroon ng bagong pangalan, hindi ganap na pagtataksa sa sarili niya, isang taktika, isang panandaling pagkakailanlan na kailangan upang masilip ang mga lihim ng pamilya. Hindi ito madaling desisyon. Ang kanyang katawan ay nagre-resist pa rin sa mga flash na paulit-ulit na bumabalik. Isang ilaw na nagliwanag sa gitna ng madilim na kalsada, ang amoy ng petrolyo, ang malabong tinig ng mga tumatawa. Ngulit sa loob niya, may apoy na nagtataka. Kung ang mundo ay handang ituring siyang patay, bakit hindi niya gamitin ang pagkakataong iyon para tubusin ang mga nawalan ng bite na ninakaw ng iba? Safety protocol, sabi ni Noah, nakatingin sa mga mata niya. We set up check-ins. You can leave at any time. You work with Marcos and Almira. If something feels wrong, you walk out. Huwag mong ipipilit ang sarili sa delikadong sitwasyon na hindi ka handa. Ito ay slow. Ito ay methodical. Hindi ito blockbuster revenge. Isabel natatahimik. Hindi ako papatay ng tao. Mahina niyang paliwanag. Marahil para rin pakinggan ang kanyang moral compass. Hindi ako vigilante. Neither are we, tugon ni Almira. We use law, we use evidence, but we also use your instinct. May mga oras na malinaw ang plano. May mga oras na parang napakaraming unknowns. Ngunit ang isa ay totoo. Kailangan ni Isabel ng kontrol. Kailangan niyang bumalik sa buhay na kanyang pinaghawa ng pangalan. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa sinumamang pinagtatrapihan ng kasinungalingang ito. Ilang araw ang lumipas bago niya opisyal na pumasok sa kanyang unang shift bilang new HR clerk, si Isabel Martinez, sa isang maliit na badge na gawa para lang sa kanya. Nakatanggap siya ng simpleng uniform, puting blouse, itim na slacks, at isang ID na magpapanggap sa kanya bilang isang ordinaryong tauhan ng kumpanya. Ang paggawa ng cover identity ay isang gawaing maingat. Employment application, resume na na-tweak, at isang background check na automatikang passed dahil sa pakikipagtulungan ng mga kaalyadong may control sa HR pipeline. Pumasok siya sa tanghali sa reception area ng De Rivera Logistics. Malawak ang lobby,
glass walls, logo ng kumpanya na kumikislap sa liwanag. May mga taong dumarating na may mga briefcase, may mga security guard na may mahigpit na tingin, at may isang reception desk na puno ng bulaklak at mga corporate pamphlet. Sa wall, may malaking family portrait. Enrico na matatag sa gitna, si Patricia na kaibig-ibig na nakangiti, at si Isabel, sa larawan ay perpektong bahagi ng picture. Ngulit ang mukha niya ngayon, sa alaala, ay may distansya. "Good afternoon," sabi ng receptionist habang inabot ang visitor badge na may temporary access. "Welcome." Ang badge ay nakisalansan sa kanyang leeg. Ang lumang mundo ay tila simple, pumasok, mag-file, mag-scan, mag-ayos. Ngulit sa likod ng mga file cabinets, nakatago ang mga folders na maaaring magdulot ng lindol. Sa unang araw niya, sinumulan niya sa basic tasks, pag-index ng payroll forms, pag-file ng mga reimbursement claims, at pagtanggap ng mga envelope. May mga envelope na may halagang hindi tugma sa trabaho ng sinumang empleyado. May mga memo na may signatures ng mga taong hindi dapat kasangkot. Sabay lang siya natutong mag-obserba. Hindi lang ang mga numero ang kanyang binabantayan, kundi ang mga paobritang kilos. May isang file na nakalabel Project Aurora na hindi niya maintindihan. May mga receipts na may vendor names na hindi kilala. At sa bawat maliit na anomalya, nagtatabi siya ng kopya sa ilalim ng kanyang blouse. Isang maliit na USB stick, ang simbolo ng pag-asa. Habang naglalakad siya sa koridor, narinig niya ang tawa, ang matamis na tawa ni Patricia mula sa executive suite. Nakatingin siya sa pintuan. Sa loob, may mga taong naglalakad kasama si Enrico, mga lalaki na may mga papel sa kamay at mga mata sa susunod na malalaking kontrata. Ang pinto ay isang paalala. Ang parehong pamilya na nagpapanggap ng pagkakaisa ay puno ng lihim. Isang maliit na eksena, si Ana Delgado lumapit, may punit na dokumento sa palad. "New HR, hindi kita nakita kahapon," sabi niya, may halong pagmumuni. "We have a lot on our plate. Make sure you know what you're doing." "Yes, ma'am," sagot ni Isabel, ang boses na kinulayan ng bagong pagkakilanlan. Hindi pa siya matatag sa pagkukunwaring ito. Ngunit may determinasyon sa pagkumpas ng mga balikat niya na hindi madaling sirain. Sa labas ng elevator, may isang courier na halos nabangga ng pasulong na SUV. Si Isabel, nakatono sa nakaraang memory flash, sumulyap. Ang puso niya kumabog ng konti. Rain check ng kinatatakutan. May ilang pagdama ng amoy ng gasolina na biglang nagbalik sa kanyang ilong. Ngayon, sa loob ng opisina, may isang maliit na gatilyo sa kanyang isipan. Kung may naggawang pag-atake noon, bakit may mga taong tahimik na nagtataasan ng mga ulap ng papel na tila wala silang alam? Hindi niya gustong magpakalat ng kaguluhan sa unang araw, ngunit sa kanyang bulsa, may nakatagong USB stick na may dokumento na natuntun niya sa ospital, isang maliit na resibo na nagpapakita ng transfer patungo sa isang joint account. Ang pangalan, Ana Delgado. At may iba pa, Patricia de Rivera, consulting fees. Ang maliit na butil na ebidensya na iyon ay hindi sapat upang magbukas ng tensyon, ngunit sapat ito upang ipakita na hindi siya nag-isa sa kanyang hinala. Sa gabi, kapag nakauwi na siya sa maliit niyang apartment na nakatago sa isang gilid ng lungsod, binubuksan niya ang laptop at pinapangginga ng mundo ng database. Noah, sa kabilang linya, nagmamasid at tumutulong. Slowly, document every discrepancy. Don't confront yet. Align with Marcus. May oras na ang pagod niya ay napapalitan ng takot. May oras na tumatayo siya sa bintana ng apartment at nagmumuni. Nasaan ang sarili? Sino ang nagbigay ng karapatan na agawin ang buhay niya? At kung may kurap na nasa loob ng kanyang sariling tahanan, paano niya mahahawakan ito? Mula sa loob. Sa isang gabi, may malakas na hagikik mula sa parking lot ng kumpanya. Naramdaman niya ang mga kamay na humahawak, ang mga mata na naghahanap ng isang bagong biktima. Nakita niya si Curvy sa gilid ng building, tila nag-aantamay. Ang isang maliit na grupo ng mga tauhan, hindi halata, ay nag-uusap tungkol sa isang clean-up operation. Si Isabel lumipas na tahimik, hindi napapansin. Ngunit sa lumang riko-riko ng kanyang dibdib, isang puwersa ang bumangon. Panatilihin ang kanyang pagkukungwari at hayaan silang magkamali. Sa ospital, si Noah ay nagsagawa ng isa pang assessment. May triggers, paliwanag niya habang nagbabalot ng bag ng gamit para sa susunod na araw.
Flashbacks will come. Panic attacks will happen. Huwag mong ipipilit. Gumamit ng grounding techniques. Focus on the facts. Facts, sagot ni Isabel, hindi damdamin. Facts lead to law, sabi ni Noah. Law leads to action. Hindi laging gumagana ang mga linear na plano. Sa loob ng kumpanya, ang isang maliit na pagkamali ay nagbigay daan sa isang bagong spark. Isang envelope na nakalaan para sa payroll ng isang third-party vendor ay may naka-attach na bank slip na nagpapakita ng malaking transfer patungo sa account na pinalalagyan ng pangalan ni Patricia. Hindi ito kumpleto na ebidensya, ngunit sapat na ito para magparamdam ng bigat sa dibdib ni Isabel. Sa isang maliit na sulok, naglalakad ang mga anino ng kanilang mga kahinaan. Habang papaloob siya sa masalimot na world of corporate rules, may isang maliit na memory flash na bumalik. Isang very short scene sa parking lot, isang pair ng headlights, isang muka na nagtatakip ng muka, isang kamay na lumalalay sa manibela, at ang sariling kamay ni Isabel na wala ng malakas na ibig sabihin. Hindi mo kailanmang malalaman kung ano ang magiging saligan ng liwanag sa isang lumang larawan. Ngulit ang liwanag ay pumutok sa loob niya at siya ay nagpasya. Hindi siya magpapakulong sa mga bintana ng ospital. Sa pagtatapos ng unang linggo ng kanyang undercover job, nakatanggap siya ng text mula kay Noah. Check-in, 9 p.m. Don't do anything risky. I trust you. Nagpahinga siya sa maliit na upuan ng dining area. Tinutunaw ang kape. Nagbukas siya ng isang maliit na notebook at isinulat. Find, Project Aurora. Account, Delgado Joint. Evidence, payroll slip number A129. Ang mga simpleng pahayag na iyon ay parang paglalagay ng bumbilya sa dilim. Simple, maliit. Ngunit may isang problema. Ang dilim sa opisina ay hindi lamang literal. Ito ay hadlang na gawa sa pahiwatig, kasakiman at sining ng pagtakip. Sa labas ng building, nagmamadali ang hangin. Sa kabilang bahagi ng alsada, may isang kotse na kakilala niyang estilo ng pagmamaneho. Hindi niya sigurado kung paranoid siya na lang. Ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito ngayon. May mga taong tumutulong. May mga taong naghahanap ng katotohanan. At sa sandaling iyon, habang humahawak siya ng badge na may pangalang Isabela Martinez, may isang maliit na pag-iigdim sa loob ng dibdib niya. Hindi takot, kundi isang resolusyon. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang kaaway na haharapin niya. Hindi niya alam kung ano pa ang mawawala. Ngunit, alam niya na may isang bagay na dapat gawin. Hanapin ang mga pawis ng katotohanan, mag-ipon ng bawat maliit na piraso, at unti-unting ibalik ang kanyang pangalan sa harap ng taong nag-akala na siya ay patay. Sa hallway, isang opisyal ng seguridad ang huminto at tumingin sa kanya. Miss Martinez, sabi niya, may pag-alinlangan. Sir, may meeting ang HR team bukas para sa audit. Isabel nagngingiti ng bahagya. I'll be there. Habang papasok siya sa elevator, may isang muling flash. Ang puting SUV, ang gulong na umalis sa sahig niyang kalsada, ang madilim na muka sa loob ng sasakyan. Sandali lang, siyang biglang nanlalaki at humahawak sa kanyang dibdib na parang sigaw na ipapaalala sa kanya. Huwag kang magpapabaya. Sa tamang oras, ipapakita niya kung sino ang tunay na tagapagmana. Ang elevator pumutok ng katahimikan. Ang pinto bukas, ang mga papeles sa kanyang bag ay tahimik. Ang labanan ay nagsisimula sa loob ng opisina, sa mga dokumento at sa puso ng isang babae na nagbalik mula sa pagkakawala. Sa labas, ang lungsod ay umiindayog. Sa loob, si Isabel huminga ng malalim at naglakad papunta sa conference room kung saan ang unang audit meeting ay gaganapin. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit sa bawat hakbang niya, unti-unting nabubuo ang isang panibagong pagkakakilanlan. Hindi na lang ang babae na sinabing may problema sa isip na ipinahiya at iniwan sa kalye. Isa siyang tagapagmana at hindi lamang dahil may titulong papel na nagsasabing ganun. Tagapagmana rin siya ng katotohanan. Sa pintuan ng conference room, pinindot niya ang knob at marinig niya ang mga boses loob. May malamig na tawa ni Patricia. May isang cellphone na tahimik na nagre-record ng bawat salita. Ang normal na business as usual. Ngunit sa ilalim ng mga mesa, ang mga envelope ay naglalaman ng maraming lihim. Si Isabel humakbang papasok. Ang red thread ng plano niya sa loob ng dibdib ay unti-unting tumitibay.
At doon, sa threshold ng kwarto, natapos ang unang yugto ng kanyang pagbabalik. Hindi ang dulo, ngulit isang puntong puno ng tensyon. Ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. Ngulit ang mga pirma at numero na dati napabayaang malampasan ay nagsimulang magpakita ng pattern. Isang huling flash ang dumaan sa kanyang isipan. Ang isang dashcam clip na nakatago. Isang maliit na piraso ng ebidensya na maaring magbunyag ng lahat. Ang susi niya ay hindi dugo o suntok, kundi pasensya, talino at dokumento. Isabel huminga, nag-adjust ng badge, naglakad papunta sa mesa. At habang ang mga ilaw sa conference room ay umiilaw, may isang bagay na malinaw. Sila ay mag-uumpisang magbilang ng oras. Pumasok si Isabel sa conference room na parang pumasok sa isang arena ng mga ngiting may nakatagong kutsilyo. May mga papeles na nakaayos sa mesa, mga laptop na naka-open, at ang bulong ng mga opinyon na parang puppet na napapatakbo ng kamay ni Patricia mula sa isang sulok. Si Enrico ay naroon, nakaupo sa ulo ng mesa, ang mga kamay na nakalagay ng parang kontrolado ang mundo. Nagbigay siya ng maikling ngingiti, isang ngiting mayaman sa panlilin lang. Nagpapasalamat ako na nag-join kay Isabela, sabi ni Patricia nang may kasamang sobrang pag-init ng tono. Ang HR, napakahalaga lalo na ngayon na may audit. Sana makakatulong ka. Si Isabel nagpakita ng mahinang ngiti at umupo. Sa isip niya, naglista ng mga bagay. Project Aurora, payroll slip A129, joint account transfer. Ang maliit na USB sa ilalim ng blouse ay parang maliit na pangako. Ang mga unikornyong halakhak sa kabilang dulo ng mesa ay hindi nakakabawas ng bigat. Gumagaan man ang loob niya kapag naiisip na may mga teknikal at legal na kaalyado na nagbabantay. Habang nagpapatuloy ang meeting, napansin niya ang isang lumang memo na nakasiksik sa pagitan ng mga kontrata, isang addendum na may iba't ibang pirma. Hindi gaon kadetalye ang dokumento, parang nakasulat para takpan ang totoong serbisyo. May codename, Delgado Consulting, may maliit na tala, advance payment 60%. Huminga siya ng dahan-dahan at sa loob ng kanyang ulo, nagsimulang magtahi-tahi ang pattern. Pagkatapos ng meeting, si Ana ang lumapit sa kanya, gamit ang kanyang clipboard na parang sandata. May gusto akong ipasabi, Isabela, sabi ni Ana, may babaeng tinik sa boses. May mga taong nanonood, kumilos ka ng maayos para sa team. Oo naman, sagot ni Isabel, mahinahon. Gusto ko lang malaman kung saan ko makikita ang mga historical payroll records. Meron ba tayong access ng HR sa accounting files? Binulong niya sa sarili, hanapin ang mga lumang vouchers. Kamusta ka? Tangon ni Hana habang tumitingin ng diretso sa mata. May nakakaakit na pagka-curious sa tono niya. Mukhang bago ka pa talaga dito. Baka kailangan mo ng orientation. A little orientation would be great, sagot ni Isabel. Pero kung maaaring, gusto ko rin ng access sa employee expense documentation. Medyo may inconsistency kasi dun sa mga claims natin. Ang mukha ni Ana nagkakulimlim, ngunit hindi ito agad nagpapakita ng takot. I'll check, sagot niya, at umalis na may pag-alis na parang may hawak na liwanag na maaaring magdilim. Sa gabi bago umuwi, sinilip ni Isabel ang maliit na kabinete sa HR room. Inayos niya ang mga papel na mukhang normal lang, leave forms, health claims, pero sa likod ng mga ito, may mga envelope na may halagang malaki. Kinopya niya ang laman sa USB. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kamay habang kinakalabit ang keyboard, ngunit may determinasyon na ang mga numerong iyon ay hindi dapat mawala. Nakarating sa kanya ang isang text mula kay Noah. How are you? One more check-in later. Okay lang, reply niya. Hindi binubunyag sa teksto ang buong bigat. Noong sumunod na linggo, dumami ang maliliit na pagkakatuklas. Mayroong isang kontrata para sa isang infrastructure project na nagpakita ng multiple change orders na halos doble ang halaga ng unang estimate. Sa bawat folder na kanyang binubuksan, mas lumalawak ang linya ng paywall na naghihiwalay sa pamumuhay at sa pagnanakaw. Nakakita siya ng listahan ng suppliers, mga pangalan na hindi kilala, nakalink sa shell companies. Ang pattern ay malinaw, inflating invoices, fake deliveries, pondo na dumadaloy papunta sa mga account na may koneksyon sa Delgado. Hindi mawawala ang tensyon sa puso ni Patricia. Napansin itong nagpabilis ng pag-ibig na parang apoy sa loob ng opisina. Mga text na hindi nagtatagpo, mga private meetings sa parking lot. Nakipagtulangan si Ana sa payroll side. Minsan lumilitaw na hindi mawawala ang isang pirma na nagpapatunay sa overpricing. Sa isang gabi, habang nag-iisa sa storage room si Isabel at inaalis ang isang lumang file, may kumatok sa labas. Isabela, tahimik na tawag, at doon na pagtanto niya na hindi lamang siya sinusubaybayan ng mga kamera,
may mga taong physical din na nakafocus sa kanya. Is that you, Ana? Tanong niya, pilit na nagpapakita ng casual na tono. Nag-aayos lang ako ng mga files, sagot ni Ana, may halong pag-aatubili. Mukhang marami kang nalalaman lately. Huwag kang mag-alala, nag-aaral lang ako, sagot ni Isabel, at sa loob niya, alam niyang kailangan niya ng isang test. Kung si Ana ay magiging tapat, susubukan niyang magpakita ng tinik. Minsan, sa hallway ng executive floor, napadapo siya sa isang mailbox na nakasimangot, isang printed sheet na naglalaman ng mga bank account transfers. Nakita niya ang pangalan ng joint account na nalink kay Patricia at kay Ana. Kinuha niya ang litrato ng dokumento. Sa pagsara niya ng phone, naramdaman niya ang isang kamay na nakahawak ng malambing sa kanyang balikat. Good to see you working hard. Sabi ni Patricia sa likod niya. Iniisip ko tuloy, baka ikaw na ang magiging HR head. A very humble start. Humble beginnings, sabi ni Isabel, habang pilit na tinatago ang USB sa loob ng palda. Mahalaga ang detalye sa trabaho. Detalyado talaga, tawa ni Patricia. Ngunit may ibang tunog, may hint ng kalamangan. Sana makitaan mo talaga ang mga pagkukulang para hindi tayo magkaroon ng problema. Bukas ng umaga, isang liham ang dumating sa kanya. Mula sa bank, isang paalala. Please confirm your identity. Isa itong dramatized na pangyayari, pero malinaw kay Isabel na may push sa corporate structures upang palaging may mga dokumento. Nagulat siya nang makita ang pirma sa attachment, Enrico de Rivera. Ayon sa record, may isang authorization para sa isang large transfer na inuuna ang Delgado Consulting. Nagtama ang dila niya, may pagkakaiba sa tinatawag na consulting at sa totoong serbisyo. Nagpa siya ang maliit na grupo ni na Almira at Attorney Marcus na gumawa ng formal na aksyon. Nag-file sila ng preliminary dokumentasyon sa bangko at humiling ng temporary freeze. Hindi ito agad na nangyari. Ang proseso ay may komplikasyon, pero naipadala nila ang mga detalye at ang bangko ay pumayag na scrutinize ang accounts. Isang maliit na tagumpay. Sa loob ng kumpanya, may mga mata na nagsimulang kumurap. Ang balita ng audit ay kumalat. Sa isang dinner table sa bahay ng mga de Rivera, nagsimulang magkaroon ng mga tahimik na pag-uusap. Enrico, na may hawak ng pera at impluensya, nagpakita ng panibagong pagngingiti. We have nothing to hide, sabi niya sa telepono, halatang nagsasalita sa media. Pero sa loob ng kanyang opisina, may mga pag-uusap na hindi niya maiwasan. Si Clara ay nagpakitang nag-aalala. Kung may mga problema, tataas ang pressure, sabi ni Clara sa isang tawag kay Patricia. Masama ito para sa atin. Relax, tugon ni Patricia. May paraan ako para ayusin to, hindi tayo magpapahuli. At doon nagsimulang magkaplano. Mga tawag kay Curvy, mga pagbabayad sa ilang taong magpapatay ng ebidensya, at mga texts na nagbabadya na mas mabibigat na hakbang. Sa kabilang dako, si Noah ay abala rin sa kanyang paraan. Hindi lamang siya doktor sa table, nag-coordinate siya ng mga medical updates, nagsiset ng therapy sessions para kay Isabel, at tumutulong mag-assemble ng timeline. Habang nilalaman ng memorya ni Isabel ay paunti-unting umiilaw, kailangan niya ng mga konkretong timestamp, mga araw kung kailan siya huling nakita, mga CCTV frames, dashcam footage. Ang dashcam clip ng hit and run, ang pinakasentral na ebidensya, ay kailangan nilang mahanap at mapatunayan. May posibilidad na ang dashcam ay nasa isang security camera sa paligid ng bar. May posibilidad ding ang footage ay na-delete. Ngunit, sino ang nagmamay-ari ng footage? Isang biker na nagtatanggay ng delivery ang nag-comment sa isang online post na may napansin na aksidente. Noah nagtrabaho ng contact. Isang maliit na restaurant owner si Mang Rodel na nagsabing may nakarecord sa kanyang CCTV ang isang puting SUV. Hindi ako sigurado kung malinaw, sabi ni Mang Rodel, pero may isang bahagi na mukhang may contact. Nagpadala siya ng kopya. Dumating ang kopya, isang maliit na clip na may aling kalidad, pero may isang frame na nagpakita ng plate number. Hindi ito kumpletong proof, ngulit sapat na para mag-advance. Sinimulan nilang itrace ang plate via mga public records. Ngunit dahil ang system ay dramatized sa istorya, kailangan nila ng corporate access. Dito pumasok ang isang maliit na twist. May isang janitor sa logistics facility, si Bogart, na nagtatago ng maliit na memory card mula sa isang van na may dashcam. Habang siya ay nasa cul-de-sac na nagbebenta ng mga lumang gadgets, nabuo ang pagkakataon.
May nag-a-offer ng pera at may nagsalita tungkol sa pagpapadala ng memory card. Si Curvy na kilala sa kanyang bravado, nagpa siya na kunin ang risk. Nagpadala siya ng isang lalaki para kunin ang memory card. Kinilala niya ang driver ng van bilang isang kakilala. Ngulit hindi nagtagumpay ang pagkuha. Si Bogart, natakot, dali-daling naghanap ng paraan at nag-forward ng kopya sa isang anonymous email address. Ito ay isang lucky break. Ang kopya ay dumapo sa inbox ni Attorney Marcos at siya ay naka-attach ng legal subpoena request. Sa loob ng ilang araw, may loon na silang mas malinaw na clip. Bumagal ang oras sa frame habang ipinapakita ang puting SUV at ang biglaang paggalaw patungo sa pedestrian area. May maliit na panig na nakikita, ang kanyang palabas ng binti, ang pagdulas ng babae sa kalsada, isang pair ng high heels na nagmarka ng dugo. Habang papalapit ang kasunod na hakbang, si Patricia ay naging mas agresibo. Nag-away siya kay Ana. Bakit parang nagkakaroon ng mga leaks? Tanong niya. Sino ang nag-aakala na makakakuha ng mga files sa amin? Ana, na may nadarama ng takot at pagkakasala, nag-alala na baka siya na ang unang sisihin. Sa loob ng isang gabi, may isang mensahe na nagmumula sa isang burner phone. Ayusin mo. At doon, ang takot ni Ana ay umusbong. Pinagsabihan siya ni Curvy na manahimik. Mulit may isang maliit na balak si Ana. Isang maliit na pandarayang pagtatangka na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng magbigay ng impormasyon pabalik sa kanila. Ang moral na dilema ni Ana, loyalty o survival, ay nagsimulang maghangos sa kanyang kalooban. Isang gabi, may nangyaring insidente. Si Ana ay tinawag sa isang warehouse meeting ng mga tauhan ni Patricia at Curvy. Ang tono ay naging marahas. Kung hindi mo aayusin ang mga butas, aayusin tamin, sabi ni Curvy. May boses na puno ng pagbabanta. Ana huminga ng malalim at sa isang sandali ng kahinaan, siya ay nagbigay ng lumang folder na naglalaman ng isang listahan, hindi kompleto, ngulit sapat para magpatingkad ng koneksyon. Sa pag-uwi ni Ana, siya ay nawala ng tulog sa pag-iisip kung anong naging halaga ng kanyang kaligtasan. Hindi nagtagal, isa pang maliit na pangyayari ang nagtulak ng gulo sa kanilang direksyon. Isang whistleblower, ang isang clerk mula sa accounting department na nagtataglay ng integridad, nagpadala ng anonymous tip kay Almira. May mga invoice na sobra, sabi ng mensahe. May mga joint accounts. Tingnan niyo ang entry number D752. Ang mensaheng iyon ay himok ng agarang aksyon. Si Marcos ay nag-file ng formal request sa bangko at nagbigay ng listahan ng mga suspects. Ang bangko, na nakikita ang potential risk sa reputasyon, pumayag sa partial freeze ng mga accounts pending investigation. Hindi pa ito permanenteng hold, ngunit sapat na para magpatigil sa mga scheduled transfers. Ang balita ng partial freeze ay dumating sa opisina sa umaga. Nagkaroon ng malakas na tensyon sa executive floor. Ano yan? Sino ang gumawa? Sigaw ni Enrico habang sumasakit ang kanyang muka dahil sa biglang pag-ungrok ng cash flow. Hindi pwede yan. Sabihin niyo na kung sino ang tumulo. Ngunit hindi niya alam na ang mga piraso ay naglalagay ng potret ng kanyang pamilya sa isang malalaking pagkakamali. Sa mga araw na iyon, tumindi ang paranoia ng pamilya. Nag-text si Patricia kay Curvy, "They're coming for us." At doon, isang planong mas marahas ang nabuo. I-silence ang mga potensyal na witnesses. Dito na nanibago ang hangarin ni Curvy. Hindi na sapat ang panakot, kailangan ng aksyon. May isang planong ilabas ang isang grupo para pakita ang leksyon sa board. Isang gabi, habang umuuwi si Isabel mula sa hospital check-up, may dalawang lalaki ang sumakay sa kanya ng walang awa. Tinakpan ang kanyang muka at dinala sa loob ng sasakyan. Ang kanyang puso tumilapo ng mabilis. Ang dating takot na lumutang sa kanya noong una pa niyang pagbabalik ay nagbalik. Sinubukan niyang magsigaw, ngunit may tela ang nakapukpok sa bibig niya. Sa loob ng sasakyan, narinig niya ang mga boses. "Itigil mo na yan, huwag kang umawat pa." Ang coldness sa boses ni Curvy ay hindi nagkamali. Ang kanilang plano, dalhin siya sa isang lugar malayo. Sabihin na nag-escape na siya at supilin ang kanyang kakayahang magpatuloy sa paghahanap. Ngulit, hindi ako si Curvy na matagumpay sa bawat plano. Sa isang blind spot, nagkaroon ng contingency ang team ni na Almira. Si Marcos ay naglabas ng trace and tracking app sa phone ni Isabel, isang proactive na hakbang upang masubaybayan ang lokasyon niya. Noong nakita nila na biglang huminto ang phone signal, nag-ring alarm ang grupo. Kinuha siya. Sabi ni Noah, ang tinig na puno ng tensyon. "Call 911, inform the police." Ang mga susunod na minuto ay parang pelikula.
ang ambulance na nagmadali, ang mga opisyal ng pulis na nagsagawa ng coordinated search, at ang mga security footage na nagpakita ng isang puting van na lumabas agad ng company premises. May mga saksing nakakita ng van, isang taxi driver na nagulat ng suspicious movement. Sa isang abandoned warehouse, nilagay ang plano ng mas marahas. Inilapat ng grupo ang isang matinding banta. Ngulit may isang bagay na hindi nila pagkaalam. Si Isabel ay hindi basta-basta susuko. Sa loob ng sasakyan, habang may mga kamay na humahawak sa kanya, nagtrabaho ang kanyang training sa grounding, mga teknik na itinuro sa kanya ni Noah upang manatiling kalmado at mag-isip. Gumawa siya ng maliit na galaw, kinurot niya ang kamay ng isang lalaki sa tamang pagkakataon, nagdulot ng distraksyon, at nakalaya ang isang maliit na pamampay ng tela. Nagkaroon ng isenang malimit sa mga thrillers, isang bulong, isang mabilis na paggalaw at isang pagbisikleta ng kanyang binti sa dashboard, nagdulot ng malikot na pagbabagal ng sasakyan. Sa labas, may isang undetected camera na nakahuli sa incident, isang CCTV sa isang maliit na gasolinahan. Ang footage ay hindi malinaw, ngunit may isang moment na isang babae ang nakikita na naglalakad papalabas ng van, pulang dress at hindi nagmamalasakit para sa sarili. May konting pagod sa bawat hakbang. Siya ay napahinto at nag-umpisang maglakad ng limpyo. Ang grupo ni na Almira ay nag-send ng SWAT-like coordination, dramatized, kay Inspector Ramos ng local na precinct. May hostage situation, sabi ni Marcos. We have coordinates. Sa pagkilos ng pulis, nagkaroon ng short confrontation sa warehouse. May putok na naganap, ang mga baril ay umalingaw-ngaw, at ang mga damdamin ay nag-surge. Hindi ako mag-i-endorse ng karahasan, ngulit ang mga pinaghahandaan na ito ay hindi maiiwasan sa ganitong uri ng plot. Sa isang taon ng takbo ng aksyon, natabunan ang suliranin. Curvy ay nagpatapon ng bala sa ere upang takutin ang mga dumating. Sa kaguluhan, may isang bala na tumama sa braso ng isang tao. Hindi fatal, ngulit sapat upang ipakita ang panganib. Si Isabel, na nakakita ng pag-atake sa sarili at sa iba, kumilo sa isang reflex. Kinuha niya ang baril mula sa isang gunman na nahulog at sa isang mabilis na moment, nagpatalbog siya ng isang putok. Hindi patay, kundi sadyang paputok para i-disarm ang kalaban. Ang putok na iyon ay nagdulot ng pag-untog sa kamay ni Curvy at nagpahinto ng kanyang agresyon. Pagdating ng pulis, na-hold ang situational area. May mga naarestong tauhan, may mga sugatang dinala sa hospital. Hindi matagumpay ang plano ni na Patricia, nagbiyak-biyak ang kanilang mga file. Sa hospital, habang pinapagamot ang maliit na sugat, si Isabel ay nahihingal, hindi dahil sa baril na hawak, kundi dahil sa bigat ng ginawa niya. Hindi siya proud sa paglagay ng buhay ng tao sa panganib, ngunit malinaw na ang kanyang reflex ay upang protektahan ang sarili. Hindi ito iyong paraan ng paghihigante, sabi ni Noah habang inilalapat ang bandage. Pero ngayon, kapayapaan muna. Legal process, huwag mong isipin na ikaw lang ang may pananagutan. Sa pag-ikot ng investigasyon, mabilis na na-trace ng mga authorities ang financial trail. Ang joint accounts ay naglalaman ng mga transfer na may koneksyon sa shell companies, may fotografo ng mga invoice na malinaw na fabricated. Ang bank logs na kinuha ng bangko ay nag-iba sa pagitan ng authorized payments at suspicious transfers. Sa courtroom drama na hindi pinakita, ngunit inihanda lang maayos, may mga testimonies. Ang whip of the whistleblower, ang evidence mula kay Bogart, ang dashcam clip mula sa gasolinahan, at ang bank transfer logs na inihay ni Marcos. Ang kombinasyon ng mga ito ay naging malakas na case para sa prosecutor. Patricia at Curvy ay inaresto, pati na rin si Ana at ilang board members na may direktang koneksyon sa siphoning. Si Enrico, sa unang pag-aresto, nagpakita ng paninindigan na hindi agad nagpapakita ng pagdurusa. Ngunit habang lumalalim ang mga daloy ng evidence, lumutang ang isang malalim na katotohanan. Si Enrico ay may sakit. Hindi ito dahilan sa kanyang pagkakasala, ngunit may diagnosis, leukemia, na dumating habang siya ay napailalim sa judicial process. Ang balitang iyon ang nagdala ng isang kakaibang emotion sa loob ng pamilya. Remorse, pagmamadali ng kaawa-awang mga salitang nagsusumamo ng pardon at pagnanais na mag-reconcile. Sa mga araw ng preliminary hearing, ang lamay na inihandog ng pamilya de Rivera ay naging lugar ng isang kahindik-hindik na reveal. Isang lamay na inorganisa upang ipag-mourning ang isang pagkatao, ang anak na sinasabing namatay, ay ginamit ng mga nagmamalabis. Ngunit sa planong iyon, may mga taong naghanda ng sorpresa. Alam ni Almira at Marcus na ang lamay ay magiging stage ng pagpapanggap at doon nila planong ilabas ang katotohanan. Ang lamay na iyon ay puno ng mga taga-media, mga kaalyado at mga taong may interes. Ang mga litrato ng pamilyang de Rivera ay nakapaskil at ang reaksyon ng publiko ay halos papuri. May mga informative cards na ipinamimigay, honoring the memory. Ngunit sa likod ng mga flowers at fake tears,
May isang nakatagong kahon na nagtataglay ng dashcam footage at bank transfer prints. Si Isabel, sa ilalim ng veil na kulay pula na pinili niya para sa kanyang reveal, huminga ng malalim. Ito ang gabing kailangan niyang harapin, hindi bilang isang sundalo, ngunit bilang isang taong nagbalik mula sa hangganan. Pumasok siya sa loob ng lamay na may pulang damit, hindi para magdrama, kundi para magpakita ng lakas na hindi maipapaluha ng mga mapait na tawa. Tumayo siya sa gitna ng bulwagan at pinatay ang ilaw. Tahimik ang lahat. May mga nagmungkahi na ito ay isang bagong palabas, isang pang-eksena. Ngulit hindi. Ang screen sa likod ay nag-play ng clip. Unang ipinalabas ang dashcam evidence. Ang simpleng video ay nagpakita ng puting SUV na nagkaroon ng hindi maaasahang pagkilos. Ang frame ay nagpakita ng isang figure na tumatalon mula sa sasakyan. Isang imahe ang lumutang. Si Patricia na nagbabalik takbo. Ang tunog ng publiko, mga boses, mga ingay, ay nagbagting ng pangkalito. Si Enrico ay tumayo, nasindak. Siya ito. Ang boses ni Isabel, lumalabas sa microphone. Hindi siya tumahol ng galit. Tahimik nang binitbit ang pagkakaalam. Hindi ako ang basag na bagay ng pamilya ninyo. Ako ang taong inakala ninyong papayag na mawala. Sinundan niya ito ng mga bank transfer logs, matrix na ipinakita ang pondo na lumalabas, ang pangalan ng joint account, ang vendor names. Ang mga piraso, na dati mukhang maliit at walang saysay, ay nagkakonekta at napuno ng isang larawan ng sistematikong pagnanakaw. Ang mga ebidensya, sabi ni Marcus, ay malinaw. Mayroong misappropriation of funds, overpricing, and deliberate concealment. We presented the bank logs. We presented eyewitness accounts. We presented the dashcam footage. We requested freezing of accounts, and the bank complied partially, pending final order. Ang bulwagan ay napuno ng ingay. Ang mga tears ay naghalo sa takot. Si Patricia, na dati umaalpas sa sarili, ay kumuha ng isang tono na puno ng denial. Ito ay gawa-gawa lang. Sigaw niya, may mga laban kami, may mga dokumento kami. Ngulit sa isang sandali ng pagkagulat, lumabas si Clara. May hawak na cellphone na may mga text messages na lumalabas sa screen. Mga message na nagpakita ng coordination kay Kirby. Ang dating alay ni Patricia, ngayon ay isang kumpletong naglalahad ng testimony, isang unexpected turn. Ang kanyang pagsasalisay ay paliwanag ng takot. Pinarusahan nila ako, pinilit nila ako. Hindi ko gusto gawin, pero tinakot nila ako. Sila ang may gawa niyan. Ang tumunog na iyon ay parang isang lubid na naputol. Ang mga pulis ay nagpatuloy sa pagkuha ng mga pirma at paglilista ng mga suspects. Sa gitna ng kaguluhan, may putok, maliit at malapit. Kirby, na desperado, nag-alsa ng baril. May isang rumble ng panik. Isa sa mga bodyguards ng pamilya ay natamaan, hindi fatal. Sa oras ng kaguluhan, instinct ni Isabel ang muling lumabas. Kinuha niya ang baril ni Kirby at pinaputok sa direksyon ng kahon ng baril. Isang putok upang i-disarm, hindi upang pumatay. Ang loob ng lamay ay nabalot ng alimpuyo. May mga taong umiiyak, may mga tumatakbo papalayo, at may mga pulis na lumabas para kontrolin ang sitwasyon. Sa huli ng gabing iyon, may mga naaresto, may mga account na na-freeze na buo dahil sa initial evidence, at may mga testimonies na inilahad sa pulisya. Ang mabilis na aksyon ng grupo ni na Almira at Marcus ay nagdulot ng domino effect. Ang mga funds ay hindi na napapalipat at ang mga legal na hakbang ay nauumpisahan para sa isang mas malalim na investigasyon. Si Isabel, pagod at sugatan sa emosyonal na antas, umupo sa isang bangko sa labas ng lamay kasama si Noah. Hinawakan niya ang kamay niya at sa kanilang mga mata may isang pag-unawa. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa bandahe. Hindi agarang natapos ang kaso. Ang legal process ay mahabang gulong. Hearings, motions at iba pa. Ngulit sa loob ng mga buwan, ang mga bagay ay naging mas malinaw. May mga testimonies mula kina Bogart at Mang Rodel, may mga bank statements na malinaw ang pattern. Si Enrico, bagaman may health complication, nahaharap pa rin sa charges. Hindi lamang dahil sa kanyang sakit, kundi dahil may personal na pananagutan sa decisions na nagdulot ng pinansyal na pag-aagaw. Sa isang private hearing, may moment siya ng pagkukumbaba. Kung ako ang nabigo, sabi ni Enrico sa courtroom, ang tinig na puno ng pagod. Ako ang mananagot. Hindi ko ibibigay ang kabigatan na ito sa iba. Ngunit ang mga salita ay hindi nagpapawalang sala sa gawa. Sa board meeting ng kumpanya, habang nagpapatuloy ang proseso, may isang resolusyon. Pansamantalang ibuot ang leadership na may mga hinala at ilagay ang trust management na may oversight ni Almira. Ngunit ang tunay na layunin ng grupo ay mas malalim. Ibalik ang kumpanya sa isang taong may pangalan, kredibilidad at determinasyon. Isabel. Ang pagkakataon na iyon ay dinala sa harap ni Isabel. Isang initial vote ng board upang i-appoint siya bilang acting CEO habang nagpapatuloy ang legal settlement. Ito ay hindi automatic. May mga taong hindi pa rin naniniwala.
May mga naghihinala sa kanya dahil sa kanyang 2-year gap. Ngunit ang kanyang trabaho, ang mga ebidensya na kanyang pinagsama, at ang public support dahil sa kanyang bravery ay nagbigay ng momentum. Sa isang araw na puno ng emosyon, inihain ang resolusyon at siya ay pinangalanan bilang acting CEO, hindi bilang isang coronation, kundi bilang isang responsibilidad. Bilang bagong acting CEO, agad niyang pinasimulan ang mga reforma. Hindi siya pareho ng dati, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa aral. Inayos niya ang audit processes, inilipat niya ang governance structure, at nilukluk niya ang mga kontrol na magpapahintulot sa transparency. Hindi lahat ay simple. May mamahaling adjustments, mga bailouts, renegotiated contracts, at pag-aayos ng mga supplier relations. Ngulit sa bawat hakbang, parang isang dating nawawalang piraso ng kanyang sarili ay bumabalik. Samantala, may panahon para sa healing. Si Isabel ay nagpatuloy sa therapy, mga sessions na may psychologist na tumulong sa kanya magproseso ng trauma. Hindi siya gumaling ng magic. Ang memories ay hindi biglang kumpleto, ngunit nagkaroon siya ng tools, grounding, cognitive exercises, at mga support meetings na may mga survivors ng trauma. Si Noah ay laging nasa kanyang tabi, hindi lang bilang doktor, ngunit bilang partner na nag-aalok ng lupa at pagkaintindi. May mga gabi na tahimik silang nag-uusap tungkol sa kanilang future, sa mga pangarap, at sa takot na baka ang pasado ay muling bumalik. Sa isang mas tahimik na araw, habang naglalakad sila sa bakuran ng logistics compound na ngayon ay nasa ilalim ng bagong oversight, tumigil si Isabel sa isang puno. "Do you ever think about the woman I used to be?" Tanong niya kay Noah. "No," sagot niya sabay ng halakhak, ngunit may lambing. "You are the same woman who's learning again, and you're stronger now." Hindi siya sinasabi na wala ng takot, ngunit may isang bagong katotohanan. Mayroon siyang kapangyarihan na magtakda ng limits. May mga araw na nakakaramdam pa rin siya ng guilt sa kanyang 2-year gap, sa mga pagkakataong hindi niya maibalik ang lahat. Ngulit unti-unti, natutunan niyang huwag gawing identity ang trauma. Habang lumilipas ang panahon, dumating ang final closure ng hukuman. Ilang members ng pamilya at kanilang accomplices ay naparusahan. Mga jail terms, restitution orders, at iba pa. May mga hindi kumpara na hindi na maibabalik. Ang mga bank accounts na na-freeze ay inusig at na-recover partially. Ang mga contractors na pinasok ang mga overpricing ay sinisingil na bayad la mismatch. Hindi perpekto ang hustisya. Maraming bagay ang nananatiling hindi nababayaran, pero ang legal system ay nagbigay ng resultang nagpakita ng accountability. Si Enrico sa huling yugto ng kanyang personal journey, pumayag na mag-undergo ng treatment para sa kanyang leukemia. Ang sakit ay nagdala ng pag-iisip sa kanya. May mga tahimik na paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Ngulit ang tapat na paghingi ng tawad ay hindi sapat para baguhin ang landas niya. May mga pagkakataong si Isabel ay pumipili ng distansya, hindi dahil ayaw magpatawad, kundi dahil may hangganan sa kung paano siya magpoprotekta sa sarili at sa kumpanya. Sa loob ng 1 taon mula sa unmasking, si Isabel ay naging opisyal na CEO ng De Rivera Logistics, hindi dahil sa legal paper lang, kundi dahil siya ang taong nagtrabaho para ibalik ang tiwala ng mga stakeholders. Sa isang board meeting, siya ay tumayo at nagbigay ng kanyang vision, isang kumpanya na may transparency, na may support para sa victims at may strict controls para sa procurement. Hindi na natin babalikan ng dati, sabi niya, hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa dignidad ng mga taong nagtitiwala sa atin. At sa isang araw na tahimik na ginugol nila sa bahay, dumating ang isang sorpresa na hindi niya inaasahan. Nagulat sila sa resulta ng isang prenatal test. Si Isabel ay buntis. Ang balita ay kumalat sa maliit na ulo ng kanilang buhay na parang bagong pag-asa. Hindi ito dahilan para magmaligaya ng walang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Sa harap ni Noah, nagkaroon siya ng malalim na paghinga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Parang hindi mo na mapigilan ang mundo, biro ni Noah habang hinahaplos ang bukong-bukong niya. Mukhang may bagong CEO at bagong baby sa opisina. At may bagong responsibilidad, sagot ni Isabel. Matay nagliliwanag. Pero mas malakas na ako ngayon. Alam ko kung paano protektahan ang sarili at ang pamilya sa tamang paraan. Hindi nagtagal, may isang maliit na seremonya sa opisina, hindi pompous, ngunit sincere.
Ang kumpanya ay bumalik sa growth path at ang public image ay nagbago mula sa skandal at katatawanan patungo sa bagong kabanata. May mga lugar na hindi nila kayang ayusin agad, ang mga relationships na nasira, ang mga pagkakataon na nawala. Ngunit sa loob niya, ang pinakamatimbing reward ay ang pagkakaroon ng kontrol sa buhay niya at ang paggamit ng kanyang platform para protektahan ng iba. Sa huling kabanata ng buhay nila bilang bagong pamilya, naglakad si Isabel sa bahay kung saan sila nagtagpo ni Noah sa babi. Nakataya siya sa bintana at tumingin sa kalangitan. Hindi niya inakala na ang buhay niya ay papunta sa ganitang paraan, mula sa isang tawa sa isang bar, sa bangi ng isang hit and run, sa mawawalang 2 taon, hanggang sa pag-uwi sa sarili niyang tahanan bilang isa ng tagapagmana. Hindi niya pinilit ang forgiveness, may mga variable na hindi madaling kalimutan, pero natutunan niya ang isang malaking aral. Ang katotohanan, kapag sinundan ng tiyaga, ay may kapangyarihang mag-expose ng kasamaan, at ang hustisya, kapag ginamit ng maayos, ay nagbabalik ng balanse. Sa isang maliit na pagdiriwang kasama ang ilan pang tapat na kaalyado, Almira, Marcos at ang ilang empleyado, nag-toast sila sa isang bagong simula. Para sa transparency, sabi ni Almira, para sa mga biktima, dagdag ni Marcos. Si Isabel nagngingiti at tumingin kay Noah, hawak ang baso. Para sa pag-asa, sabi niya, at para sa mga bagong simula. Ang epilogue ay hindi isang fairy tale ending, ngunit isang refleksyon ng real-life resilience. Si Isabel, bilang CEO at soon-to-be mom, nagpapatuloy sa kanyang therapy, nagpapatibay ng governance systems at lumalakad sa buhay na may bagong layunin, hindi kinikilabutan ng nakaraan, kundi tinatanaw bilang bahagi ng kanyang kwento. Si Patricia at Curvy ay humarap sa hustisya. Si Enrico ay nabigyan ng medical attention at humaharap sa legal consequences. Si Ana at Clara ay nagkaroon ng legal outcomes ayon sa kanilang partisipasyon. Hindi lahat ay naayos tulad ng inaasahan, ngunit may closure. Sa dulo ng araw, kapag tumitiklop ang mga file at nagsasara ang mga ilaw ng opisina, si Isabel ay tumayo sa kanyang opisina at pinunasan ng mesa. May maliit na larawan ng kanyang sarili bago ang lahat. Nakangiti sa isang simpler time. Inilipat niya ito sa frame at inilagay sa shelf, kasama ang mga bagong larawan. Ang larawan ng dashcam na nagtuturo sa katotohanan, ang larawan kasama sina Almira at Marcos, at isang larawan ng isang maliit na pink na sweater na inaalmusal ni Noah, isang hint ng bagong buhay. Hindi madali, bulong niya sa sarili. Pero ito ang tama. Naglakad siya palabas ng opisina, kasama si Noah, at naglakad sila pababa ng hagdan. Sa labas, ang gabi ay tahimik at ang ilaw ng buwan nagbuan aloy sa lungsod. Hindi na siya ang babae na ipinahiya at iniwan sa kalye. Siya ay isang tagapagmana. Hindi lamang sa papel, kundi sa dignidad, sa katatagan at sa pag-ibig na kanyang pinili. Kung may isang bagay na nais niyang ipaalala sa mga nakikinig sa kwentong ito, hindi biro ang trauma, hindi madali ang healing, at hindi dapat hinahatulan ng sinuman sa pagkawala ng alaala. Ngunit kapag may determinasyon at suporta, may pag-asa na mabawi ang nawala at may hustisya na makakamit sa tamang proseso. Maraming salamat sa pakikinig. Kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, paki-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong may malalim na emosyon at aral. Share mo rin sa isang kakilala na kailangang marinig ang mensaheng ito.